Magandang gabi po sa inyong lahat. Basahin po natin ang 1 Timothy 3:16. Ganito po ang sinasabi. Hindi maikakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Siya ay nahayag sa anyong tao, pinatunayang matuwid ng Espiritu at nakita ng mga anghel. Pinangaral sa mga bansa, pinaniwalaan sa sanlibutan, at itinaas sa kaluwalhatian. Tayo po ay sandaling manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Ama, kami po ay nagpupuri, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Ama. Tinataas po namin sa inyo ang aming gawain sa gabing ito. Dalangin namin ang inyong pangunguna, Lord, sa bawat isa. Salamat, Ama, sa inyo sapagkat kayo ang foundation, kayo po ang Panginoon namin, Diyos, o Ama. Kayo ang aming religion, o Ama. Salamat, Ama, sa inyong kapangyarihan, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, sa inyong kaluwalhatian na sumasa amin po dito sa sanlibutan. Ama, maraming salamat sa inyong biyaya ng kaligtasan na pinagkaloob niyo po sa amin sa pamamagitan po ng aming Panginoong Jesucristo. Ama, dinadalangin namin sa inyo ang gabing ito, kayo ang siyang manguna sa aming gawain, ang Banal na Espiritu ang siyang kumilos, Lord, sa mga tao na gagamitin niyo po, lalo na sa magsasalita po sa aming harapan. Dalangin din namin ang aming mga kapatid, Ama, nawa ay maunawaan at maisang puso ang mga aral na manggagaling sa inyo sa gabing ito. Salamat, Ama, sa aming gawain na ito. Salamat sa inyo, Ama. Ang lahat ng ito po ay aming idinudulog at idinadalangin sa nag-iisa at sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong tagapagligtas, ng aming Panginoong Jesucristo. Amen at Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po ay muling nagbabalik ng pinakamataas na papuri at pasasalamat sa ating Panginoon para po sa patuloy na pag-iingat niya sa amin. Pinagpapasalamat ko po ang buhay at kalakasan at kagalingan sa aming karamdaman na tunay nga po sa Kanya nang gagaling. Yun po, pinagpapasalamat ko po sa Panginoon ang lahat ng biyayang aming natatanggap mula sa Kanya sa araw-araw. And yun po, ang patuloy na pag-ingat at karunungan na binibigay niya sa aking mga apo sa kanilang pag-aaral. Pinagpapasalamat ko po dahil for the first and second quarters, nandun po ang pagbibigay niya ng karunungan sa aking mga apo dahil wala po first and second quarters, kasama po sila sa honor list. Po, with honors na naman po ang aking si Jassy, si Jello, and si Joseph po. Yun. And yun, sa work po, patuloy kong ipinagpapasalamat sa Panginoon ang kanyang paggabay. Although, nasa ibang level na po ako ngayon dahil hindi lang na po sa napindan ako na po work. Buong Taguigleño na po ang aking pinaglilingkuran sa ngayon. Although hesitant ako noong una dahil sabi ko baka hindi ko na po kayanin. Pero ipinagpapasalamat ko po ang pagkakaroon ng experience ko sa barangay. For 5 years na naging public servant ako doon as a Peace and Order Department Secretary. So related pa rin po kasi doon ang aking trabaho. So, hindi lang po na Pindeñans na ang aking pinaglilingkuran ngayon, kundi buong Taguigleños na po. Yun, mahirap sa una po dahil tunay nga pong nasa ibang level ka na, marami ka ng taong ma-encounter. And
thankful po ako dahil cooperative naman po yung aking mga bagong kasali sa ngayon. Although meron silang hindi pagkakaunawaan ni minsan, and naaayos rin naman po. Dahil sa ngayon po ako ang nagiging mediator po nila pag meron silang misunderstanding. Natatawa nga po ako dahil ang tawag nila sa akin si Ate Ismaili. Dahil never daw po nila akong nakitang nakasimangot. Kahit daw po medyo mahirap na ang aming trabaho. Minsan is nandun daw rin daw po ako at nakatawa. Ang sabi ko po naman sa kanila is ganun po yata talaga pag may pagsisigad ang kasama mo. Hindi ka makakaramdam ng kalungkutan at parang yun yata talagang personality ko. Sabi ko, parang walang lugar sa akin ng kalungkutan. Mas gusto ko ang laging nakatawa. Dahil alam ko naman po na parang nandun ang Panginoon upang i-comfort ako at i-cheer ako. At talagang bigyan ako ng kasayahan, ng katuwaan sa aking puso. Yan po, hindi lang po happiness outside, but talagang joyful dahil talaga po hanggang sa loob, masaya, maligaya. Yun po, yung joyful na hindi basta-basta nawawala. Yun po. And pinagpapasalamat ko po dahil despite po sa pagkukulang ko sa kanya, patuloy pong naroon ang kanyang guidance sa amin. And isa pa pong blessing sa akin na tunay nga po ang aking si Jassy ay patuloy na lumalago. Yun po, talagang hindi siya talaga natitinag. Kahit minsan po talaga hindi ako pwede sa church, nandun pa po siya at patuloy na nagsumasamba. Yun po, kahit po minsan kahit silang mag-isa daw, okay na sa kanya yung pagbiyabiyahin niyang mag-isa. Unlike before po na talagang gusto niya kasabay niya ako or kahit yung sila Tita Irene na doon siya sasabay. But nowadays po talagang kahit mag-isa siya, pupunta siya sa church, pero meron po kami agreement na kailangan talagang susunod ako. Yun po. Minsan po talaga kahit bibigyan ko siya ng pamasahe niya kahit pauwi, papunta at pauwi, ayaw niya kung kunin yung pamasahe niya pa uwi. Yung pamasahe lang niya papunta ang kinukuha niya para po daw sure na susunod ako dahil hindi siya makakauwi at dahil wala siyang pamasahe. Yung pa, natutuwa po ako sa batang yun dahil talagang ganun po yata talaga pag iminulat mo talaga para sa paglilingkod is talagang magiging aim na niya, goal na niya sa buhay niya ang maglingkod sa ating Panginoon. And I keep on praying na hanggang sa kanyang paglaki ay dala niya yon sa kanyang puso. Yun po, sabi nga po sa isang memory verse na aking patuloy na pinanananganan ay sa matatagpuan po sa Jeremiah 29:11, sabi po doon na for I know the plans I have for you, the plans to prosper you and not to harm you, the plans to give you hope and a future. Yun po. So, yun po, patuloy akong nananangan, patuloy akong sumasamba at nagpapasalamat sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa pagkakataon na binigay sa akin upang makapagbalik ng papuri at pasasalamat sa Kanya. Yun po. God bless everyone and sa Diyos ang pinakamataas na papuri. Thank you po.
Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Tunay na pinupuri ko ang ating Panginoon sa isa na namang pananambahan natin ngayong gabi na kung saan tayo ay mag-aaral ng kanyang banal na salita. Tayo muna po ay sanaling manalangin. Kailan Diyos na mga pangyarihan, muli po, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa gabi ito, tunay na hinihingi namin ang iyong mapagpalang Espiritu, Panginoon, na gumabay sa amin sa pag-aaral ng iyong mga salita o ang mga salita sabihin ng aking bibig, tunay na makapuri sa iyong pangalan, makabless sa ibang tao. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan yung basahin ko ang teksto na pangabatayan natin ngayon na makikita sa mga tagay-peso. Ito po makikita sa Ephesians 4:1-3 na ganito po sinasabi. Sabi dito, I, therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. Alayin ng Panginoon, pagkabasa kanyang banal na salita. Ang mga taga-Efeso po ay isang iglesia na tinayo ng ating Apostol Pablo kung siya ay nagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Ang mga Efeso po ay isa sa mga iglesia na kanyang napuntahan kung siya ay nagmi-ministry. So, dito po sa Efeso, ang mensahe po na gustong ipakita sa atin dito is makikita po dun sa first 3 chapters, Paul explains to the Ephesian church how they, bilang mga Hentil, have been invited to receive the blessings of the Jews. Na kung saan bilang mga Hentil ay nagkaroon sila ng pagpapala, ng biyaya na may invite kung ano yung mga biyayang natatanggap ng Hudyo. And ito ay mainly that the salvation has been offered to all through Christ, na ang kaligtasan ay ibinigay hindi lamang sa mga Hudyo kundi pati sa mga Hentil, at tayo po ay kasama dito. Dahil sa pangyayari ito, Paul begins to tell them in a very practical way how they are to respond to all God had done for them and how they were to live. Sa 3 chapter na po ito, sa first 3 chapters, Paul spent the previous 3 chapters explaining their calling, kung paano sila tinawag. And ang calling na to ay they have been called to become fellow members of the body of Christ. Ngunit, tingnan po muna natin anong ibig sabihin ng salitang tinawag. What does it mean to be called by God? To be called by God is to be chosen by God for certain purposes. Kapag tinawag ka ng Diyos, kasabay nito yung pagpili sa iyo sa isang ipagagawa niya. At ang itong pagagawa na ito ay nakalaan para sa iyo na tanging ikaw lang ang makagagawa. At anong dapat nating gawin o i-respond natin? When a person is aware of that call, understands and surrenders to it, he or she starts living out God's purpose for him or her. Ang bawat isa sa atin ay tinawag ng Diyos sa isang mahalagang
misyon o purpose. Na tulad ni Apostol Pablo na tinawag ng Diyos sa Damasco upang maging isang apostol o alagad upang ipahayag sa mga Hudyo, lalo na sa mga Hintil, ang ginawa ni Kristo sa kanilang mga buhay. Tinawag si Pablo mula sa kadiliman patungo sa liwanag o kaliwanagan. Katulad din ito ni Isaias na tinawag na maging isang propeta at nagsabi na isugo mo ako. At siya ay ginamit ng Diyos upang ipahayag ang pagsilang ng Mesyas na si Jesucristo. Tulad din ni Jeremiah na tinawag din siyang maging propeta ng Diyos na simula pa lang sa sinapupunan ay talagang pinahayag niya ang kapahayagan para sa hinaharap. Silang lahat ay karapat-dapat o may worthy to be called God. Ang ating pong Panginoon ay regarding sa pagtawag ay napaka-patient na antayin tayo na ma-accomplish natin yung gusto niyang ipagawa at nakaplano para sa atin. Although it will took a long time for us to respond. Tandaan natin, when He calls you and it's always the perfect time to respond. Atin po inindihin yung sa verse 1 na sinasabi. Sabi doon, I, therefore, a prisoner for the Lord, urge, beseech, beseech you to walk, to live, magsilakad o mamuhay in a manner worthy of the calling to which you may have been called or received. Sinasabi ni Pablo na tayo ay dapat mamuhay ng nararapat bilang mga tinawag ng Diyos. And sabi doon, therefore, pag sinabi pong therefore, ano bang ibig sabihin yon? Na I therefore conclude na pag nakikita po natin ang salitang yon, ay maraming kadugsong o kasunod na mga susunod na verse na maipapahiwatig o ma-explain ang sinasabi nito. At ito po ay ang pagkatawag sa kanila ay they're called to be members of the body of Christ. And as the body of Christ, we have been given the authority to make known the manifold wisdom of God. Hindi lang po sa mundo nito, but to all the principalities and the powers in the heavenly places. And si Apostol Pablo ay lumakad ng nararapat sa pagkatawag sa kanya ng Diyos hanggang siya ay mabilanggo. Nabilanggo siya hindi dahil sa tao, kundi nabilanggo siya dahil sa pagpapahayag ng salita ng Diyos at para sa Diyos. Siya ay nanindigan at pinaglaban ang salita ng Diyos. Sa kanyang ginawa, he is therefore urging the Ephesians by the power of the Spirit to walk worthy of theirs. Now, ang tanong po sa atin, how can we walk worthy of the calling we have received? Paano po tayo lalakad o mamumuhay ng nararapat sa pagkatawag sa atin?
Ang unang-una pong kailangan is kailangan baguhin natin ang ating sarili. Baguhin natin ang ating mga ginagawa. Change must happen in order to be worthy of that calling. And ang isa pong magandang pangyayari ng pagbabagong ito is kailangan po nating ma-experience yung God's amazing love na magpapabago sa atin. At ito po yung pag-ibig ng Diyos na binigay sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating relasyon sa ating Panginoong Jesucristo na tinanggap natin ito ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na baguhin at paniwalaan natin ito ang way of thinking natin na aminin natin ang ating mga pagkakamali at tayo ay mamuhay ng nararapat para sa Diyos. Now, what does it mean to walk worthy of your calling na pagkatawag sa akin? Meron pong apat na character of a worthy walk, no? And ito po it's a godly character na dapat sa mga ating mga mananampalataya na binago ng ating Panginoon ay itong apat na ito ay dapat maging karakter ng bawat isa sa atin upang makita na tayo ay may Kristo na sa ating mga buhay. Sabi po sa verse 2, una, ang sabi dito is, we must be humble. No? Sabi po do, with all humility, always be humble. Ang isa po sa mga pagbabagong nangyayari sa buhay ng isang mananampalataya pag binago ni Kristo ay pinahumble siya ng ating Panginoon. Na hindi naiisip na pagmalaki. And you always remember na we should always be humble when God reveals something to you. Ang isa pong bagay na nangyayari is kapag nabibigyan tayo ng kapahayagan ng Diyos sa ating mga buhay. Katulad ni Apostol Pablo, nung panahon na pinahayag sa kanya yung the greatness o ng ating Panginoon, ay instead na mangyari ito, binigyan siya ng tinik sa laman para hindi siya maging palalo. At sabi rin dito, si Haring Saul naging mapagmataas siya ng pinagharian niya yung Israel. Siya po yung nasunod at hindi yan Diyos. Importante po dito yung biyaya ng Diyos na binigay, na natanggap natin, no? Sabi po sa James 4:6 and 7 is, but He gives more grace. Therefore, it says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Submit yourselves to God, resist the devil, and he will flee from you. Ang isa po sa kagandahan ng binago ng ating Panginoon is yung biyaya nating na-receive sa ating Panginoon. At yung biyayang ito ay
nagpapababa sa atin. The grace of God humbles us. Isa po sa mga pag tinawag tayo ng ating Panginoon sa isang bagay, minsan po ay ang kapahayagan ito ay naisip natin na although ito isang privilege, nangyayari na nalolook down natin yung ibang mga calling ng ibang tao na dapat po ay hindi mangyari sa bawat isa sa atin, kundi bagkus dapat ay maging katuwang tayo being a body of Christ na patuloy natin bigyan ng kalakasan ang bawat isa. Sabi po rito sa James 4:10, humble yourselves before the Lord and He will lift you up. We must walk humbly with our God. Ang ibig po sabihin nito is willing po tayong mag-aral at matuto. At isa pong dapat na simulan natin dito is we must invest in prayer. Nakausapin ang Diyos na kung ano yung gusto niyang mangyari sa ating mga buhay, ano yung misyon na pinagagawa niya sa atin. At magbigay tayo ng panahon sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Pangalawa po, sabi dito, we must be gentle o mahinahon. Ang gentleness po is a gentle person is the one who is kind, even tempered, and pleasant to be around. Yung magaang na kasama. At ang pagiging mahinahon ay isang katibayan na binago tayo ng Diyos. Sabi nga po dun sa Kawikaan 15:1 na ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot, ngunit nakakapagpagalit ang pamalang na sagot. So, ang isa pong binago ng ating Panginoon ay merong kahinahunan sa ating mga puso na miski na po pinagmamataasan o sinisigawan ng ibang tao at maring nilalait o inalipusta ay patuloy pa rin nagiging mahinahon sa pagsagot sapagkat pag ginawa mo po ito, ang iyong kausap ay tunay na bumababa at tunay na nagiging mahinahon. At ang tawag po ito yung being tender heart. Pero, hinihingi rin po ng pagkakataon na we must have a thick heart. The thick heart is yung magkaroon ng makapal o boldness sa pagsasalita, sa pagkapahayag ng salita ng Diyos. A worthy walk before God will be marked by lowliness and gentleness, not a pushy desire to defend our own rights and advance our own agenda. No? Na dapat natin gawin ito. Pangatlo po, sabi, be patient with others. Dapat po tayo maging mataga at nagpapaubaya. Sabi po rito, be patient with each other, making allowance for each other's fault because of love. Because of your love. Yung love na naramdaman natin na dahil naramdaman natin dahil kay Jesucristo.
tandaan po natin ang resulta ng isang matiyaga at nagpapaubaya na tao ay natututong magbigay. Sa profesyon ko po bilang nasa real estate, pag merong mga pagtatalo o hindi pagkakaunawaan, lagi ko sinasabi sa aking mga kliyente at ibang mga kausap ko, ang kung sino ang pagbibigay at yung pag-uubaya, na kung sino ang unang magbigay at magpaubaya ay makakabalik o makakatanggap ng pagpapala rin. At dun sa hindi nagbigay ay pagtatama at pagtututo sa kanilang ginagawa. Lastly is to live in unity with believers. Na sabi po rito na para po tayo ay mamuhay ng kaaya-aya o nagkakaisa bilang isang mga pananampalataya, ay dapat po tayo magpalakasan sa isa't isa. Sabi po sa Hebreo 10:25 na huwag natin kakalimutan ang pagtitipon, sapagkat ito po ay nagpapalakas sa bawat isa sa atin. Ang mga karakter na nababago sa ating buhay, tunay na naibabahagi natin to sa mga kapatiran. Nandun na ating mga mabago, ating mga pag-uugali ay na pabago natin ang ibang mga tao sa pamamagitan ng fellowship sa isa't isa. Nalalaman natin ang kanilang mga problema at nagiging bahagi tayo ng solusyon. Tandaan po natin mga magulang, mga kapatid, if God calls you to do something, just do it. No matter what. No? If God calls you to do something, miski po hindi natin ito maintindihan, ay gawin natin. Miski maraming mga tao na magagalit, miski na hindi natin maintindihan ang mga pinagagawa sa atin, intindihin natin to. Because if the Lord God called you to do it, it will be done. No? Nawa po ay patuloy na mamuhay tayo ng nararapat bilang mga tinawag ng Diyos, na practice natin ang pagkapakumbaba, pagiging mahinahon, pagiging pasensya, ang pagpaubaya, at mamuhay ng may pagkakaisa sa mga mananampalataya. Nawa po sa mensaheng ito, nakuha natin ang gustong ipagawa sa atin ng ating. Tayo po ito muna, tayo manalangin. Ng Diyos, tamang rin sa lahat, maraming salamat sa gabi ito. Ngayon sa amin, tunay na sana ay pagkatawag mo sa amin ay huwag maging walang kabuluhan. Kundi ito'y gamitin namin na maging worth it kami sa pagkatatawag nito, na practicein namin ang godly character upang patuloy namin ma-inspire ang ibang tao at makita ang pagbabago nangyari sa aming mga buhay upang sila ay magbago rin po. Maraming salamat sa ating ito. Nanalangin sa pangalan ni Jesus.
Isang magandang gabi po sa ating lahat. Sama-sama po tayo kumawit at magpuri sa ating Panginoon. Bless the Lord, my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing our song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. On that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul and sing our best unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. I worship Your holy name.
Sabay-sabay po nating basahin mula sa Jeremias 29:11 hanggang 13. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikakabuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin, at diringgin ko naman kayo. Kapag hinanap niyo ako, ako'y inyong matatagpuan, kung buong puso niyo akong hahanapin. Ang Ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang at ng tanang sanlangitan. Amen. Patuloy kaming sumasamba, Ama, at sa pagkakataong ito naman, igawad mo ang iyong makapangyarihang bendisyon. Ang biyaya ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Ama, ang pakikipisan ng banal na Espiritu, ang siya na mag-ingat at mag-ampon sa atin mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen.